Hi guys! For today's vlog, ayan, samahan nyo akong mag-reviews dito sa aming bahay, dito sa Lancaster, New City, Cavite. So, ito nga guys, ang i-reviews ko dahil 7 months na rin naman ako nakatira dito at ngayon is panahon na para magkaalaman ng baho ng isa't isa, cheris. At ito na nga yung isang bagay na nakapagpainit ng ulo ko for today's video dahil kailangan ko na naman maglabas ng pera at dahil tignan nyo yung faucet na yan, sira na naman. Alam nyo ba pangalawang faucet na yan ngayon guys? At dahil nga naistorbo na naman ang nananahimik kong kaluluwa sa aming kwarto sa second floor is ayan nga, for the baba na ngayon ang first son. At naisip ko talaga ano ba ang dapat kong gawin. At ayan nga, nakita ko nga guys, pagbaba ko talagang malala na pala yung aming kisame dahil sa totoo lang guys, napakatagal ko nang hindi bumababa dyan simula nung nanganak ako. At kahit bago pa lang ako manganak, hindi naman talaga ako nababa. So eto na nga guys, napasugod na tayo, kasama natin si Baby Brandon at sisilayan ko ulit guys ang aming sala. At hindi ko nga guys ini-expect na ganito nakalala ang aming kisame. So ayan nga guys, so bibidyohan ko yan for today's video. At tignan nyo nga guys ang nangyari sa aming kisame. Ang taas nyan guys is yung CR namin sa second floor. So sobra siyang nabubulok or nababakbak, tapos nagkakaroon siya ng mga dumi-dumi na parang lumot, basta para siyang nagiging imbornal guys, o parang tapunan ng mga jebs. Alam niyo yun, ganyan yung nangyari. Alam niyo ba guys, nung pinalinis ko to noon bago umuwi yung aking asawa, medyo light pa lang siya, hindi pa siya ganitong sobrang kalala. Pero ngayon talaga as in kinakain na yung buong bahay namin sa parting ito. So ayun nga ang nakakainis. At kapag inikot mo yan guys ng bonggam-bongga, ayan guys, makikita nyo para kaming nakatira doon sa mga butas-butas ang bubong. Dahil ayan o, tignan nyo, meron tayong for the kaldero ngayong for today's video. Ayan, makikita nyo, sinasahod namin dyan yung tubig kasi talaga hindi namin alam kung saan nanggagaling yung pinakalik niya sa pwestong yan. At dahil nga nanganak lang ako nung nakaraang taon, dito din nakatira sa ganitong bahay yung midwife ko. So ayan nga guys, napagkwentuhan namin yan habang ini-induce ako that time. At dun nga guys, nabanggit niya na ginastosan nila yan ng 20,000 para lang mahanap kung saan ba tumatagas or bakit sila nagkakaroon ng tagas. At napagtanto guys na talagang walang waterproofing pala yung CR na nasa second floor. At ito nga guys, so tignan nyo, for the gastos na naman ngayon ang person dahil iyan is pinalitan ko at dinagdagan ko naman ng medyo quality na faucet. Sabi ko sa kapatid ko, bumili ng faucet na medyo quality dahil nga ganyan guys ang nangyayari. Pangalawang palit ko na yan guys, nagpalit din kami niyan doon sa CR. So ang ibig kong sabihin guys, hindi talaga pang matagalan yung mga ginamit nila dito at in-install nila na mga product. Isa pa tong doorknob na to guys, ito ay 1 week pa lang kami na nandito sa bahay na to is nasira na yan. So ako naman talaga is hindi ako pala gastos sa mga kailangan ayusin dito. Sinabi ko sa kanila, isara na lang nila, bahala na sila. Sumunod pa rin itong kwarto namin. Ito naman talaga is pinukpok yan ng aking kapatid nung na-ospital ako kasi meron akong kailangan na papeles sa loob. Pero alam nyo, nagiging problema ng mga doorknob dahil sa sobrang low quality ng mga ginamit na materyales, automatic silang naglalak guys kahit gamitan mo sila ng susi. Ganon din yung nangyari niyan sa CR. Same lang sila ng senaryo. Naglalak sila kahit hindi mo naman inilak, isinara mo lang siya, automatic siyang naglalak. At hindi lang yan guys, meron pa tayo diyang maraming tulo-tulo keneme dito sa aming kisame na hindi ko na sa inyo maipakita kasi since hindi naman umuulan ngayon for today's video. At ayan nga guys, ang kabuuan ng aming kisame dito sa baba, sobrang dami kong na-encounter dito na hindi kagandahan dito sa Lancaster, New City. So ngayon lang talaga ako nakapag-reviews dahil ako ay nabubwisit na sa totoo lang. Alam nyo ba kung bakit? 4 years na sa amin itong bahay na to at take note guys, 7 months pa lang kaming nakatira dito kasi yung mga the remaining years no na hindi namin to natirahan is yung pa lang yung time na binili namin siya, which is nandun kami sa Taiwan ng aking asawa kaya hindi kami nakakauwi at wala rin ng mga bata dito. So sa 7 months kailangan ganito na ang mga sira guys, hindi naman dapat, diba? So ayan nga, dahil naiinis ako ngayon for today's video, pupunta na lang ako sa sala at manonood. At ayan nga, nakita ko nga ang aking house husband ang tawag dyan. Ayan, for the laba ngayon
ngayon ang person. Dahil syempre madami akong labahin, pati si baby siya ang naglalaban yan. At ayan nga guys, yung labas niya no, yung dito sa bahay namin is hindi ko pa napapagaytan kasi nga medyo malaki guys ang gastos. At ang iisipin ko kung magpapaayos ako ng ganun, ay Diyos ko, ang mahal-mahal, 20k ginastos nila, magpapaganon pa nga ba ako? At ayan nga, for the nood lang kami ngayon, pagkatapos ni daddy magsampay, dito muna kami magpupulong sa sala. Since bumaba na lang din naman ako, sagad-sagarin na natin, kaya manood na tayo guys ng Netflix. So ayan nga si baby Brandon, tulog na naman for today's video.